Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-186 na kabanata. Ang lahat ay nasa basura. Tumingin si Flora kay Alex at kinausap ito ng marahan, pero ang mata nito ay matatag. Pagkatapos ay tumahimik siya. Tinitigan niya ng mabuti si Ken at alam niya na walang paraan para masira niya ang utos ng pamilya, at sikretong tulungan ang kanyang anak. Tinanong na niya ito ng ilang beses. Pero alam niya na inilalagay niya ito sa mahirap na posisyon. Ayaw niyang isugal ang pagiging matatag nito, o talikuran si Alex. Upang kung magkakaroon talaga ng malaking gulo, mag-iisip siya mabuti kung tutulungan niya ito. Mr. Stokes, gusto ko magkaroon ng pribadong pag-uusap sa pagitan ng aking anak, wika niya. Okay, wika ni Ken, tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Pagkatapos ay tumingin muli sa likod ng magalang. Ma'am Ambrose, sinabi ng pamilya na hindi mag-apat tulungan si Alex. Maayos ang nagawa niya sa mga nagdaan. Pinapayuhan kita na huwag sirain ito ngayon. Si Ken ay nagtatrabaho sa Ambrose family, sa loob ng 30 taon. Alam niya na ang desisyon ng head family ay matatag, at malinaw ang instructions, pero si Flora ay desperado na tulungan ang kanyang anak. Nag-aalala siya pagkatapos niyang umalis. Baka bigyan niya ito ng bank card o kahit anong mahalagang item na pwedeng ibenta. Magdudulot ito ng malaking problema sa kanya at kay Alex kung malalaman ito ng ibang miyembro ng pamilya. Mr. Stokes, huwag kang mag-alala, sagot nito na may ngiti. Nang umalis si Ken, ang ekspresyon ni Flora ay naging seryoso. Binuksan niya ang kanyang cellphone case, at tiningnan ng $10 million bank card na itinago niya doon. Pero hindi niya ito inilabas. Habang nasa lamesa, siya at si Alex ay nag-uusap tungkol sa kanilang buhay, at masaya sa kanilang pagsasama. Pinahahalagahan nila ang oras nilang dalawa. Sinabi ni Alex na planong magstay sa Washington DC ng matagal, at hindi siya nagmamadaling bumalik sa New York. Natatakot si Flora na baka maabala nito ang kanyang pag-aaral. Kaya sinabi niya na aayusin niya na makalipat sa Richmond University. Kung may magtatanong, ipapaalam niya na ang tradisyon ng pamilya ay unahin lagi ang pag-aaral. Wala silang argumento doon. Pumayag si Alex na i-transfer siya sa Richmond University. Alam ni Flora na ginagawa lang niyang manatili sa Washington upang mabawi si Debbie. Ang magagandang sandali ay mabilis na lumipas, at di nagtagal ang hapunan ay natapos na, at oras na para umalis si Flora. Bilang head business ng Southern Europe, siya ay palaging abala. Si Ken ay sumunod kay Alex at Flora palabas ng hotel. Bago umalis, dinala ni Flora si Alex upang makita ang ibang mga tao na namamalagi sa hindi kalayuan. Nakita nila ang grupo ng mga mahihirap na nakaupo, at ang iba ay nakatayo, at kumakain ng sopas, ang iba ay kumakain sa pamamagitan ng paghigop. Si Alex at Flora ay tumingin sa mga ito at naglakad palayo. Ayaw na nilang makita ang mga ito. Inisip ni Flora na, nakuha na nito ang kanyang punto, tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral. Nang makarating sila sa isang Porsche, na nagkakahalaga ng $200,000. Walang nagawa si Alex kundi tumawa. Tinanong niya ang kanyang mama, bakit ka nagmamaneho ng Porsche? Ang isa sa mga business clients partner ko sa Europe, ay Porsche. Kailangan kong maging pamilyar sa mga sasakyan nila. Wika niya na nakangiti. Tumingin ito kay Ken at sinabi, Mr. Stokes, ang aking mata ay malabo. Masaya ka ba na ipagmaneho ako? Si Alex ay nabigla. Sa isip niya ang mata ni Mama ay malinaw. Bakit siya nagsisinungaling kay Ken? Okay, sagot ni Ken, at naglakad patungo sa driver's seat. Sandali, wika ni Flora, at biglang hinawakan ito. Sandali, magulo sa loob, lilinisan ko muna sandali upang hindi mo isipin na ako ay mababa. Ngumiti siya kay Ken at pumasok sa sasakyan. Bagaman mahigit na sa 40 taon na si Flora, siya ay hindi maitatanggi na napakaganda noong medyo bata pa. At siya ay maganda at kaakit-akit pa rin.
Ang mga ngiti niya ay nakakapagpahina kay Ken, habang tumitingin dito ng may paghanga. Nang mapansin niya na pinapanood siya ni Alex, siya ay namula. Pagkatapos ng ilang minuto lumabas si Flora sa sasakyan. Sa pagkabigla ng dalawang lalaki, inilabas niya ang ilang itim na garbage bag. Sila ay namangha sa kanya. Hindi nila naisip na napakaraming basura, mula sa isang maliit na sasakyan. Ibinigay niya kay Alex ang mga ito, at sinabi, "Nagmamadali akong umalis. Pakiusap, tulungan mo akong itapon ang mga sako ng basurang ito sa basurahan. Siguraduhin mong ihiwalay mo ito ng maayos. Narinig ko na ang council ay mahigpit sa pagre-recycle. At paghiwa-hiwalayin ito, bago itapon." Tumingin ito kay Ken at sinabi, "Mr. Stokes, pwede na ba tayong umalis?" Kumaway ito kay Alex, bago lumayo ang sasakyan. Nang makaalis sila, siya ay nag-iisip. Dinala niya ang mga sako ng basura sa recycling area. Walang tao sa paligid, kaya itinapon niya ang lahat sa general garbage container, pero naalala niya, na sinabi ng kanyang mama na ihiwalay ito ng maayos. Binuksan ni Alex ang mga sako. 4 na sako ay mga basura sa bahay, pero ang isang natitira ay mabigat. Binuksan niya ito at tinanggal ang mga dyaryo sa ibabaw. Sa ilalim nakita niya ang ilang patong-patong na perang papel. Hindi ito US dollar bill, ito ay euro. Sa palagay niya ang bag ay naglalaman ng 100,000 euro dollars, na mas malaki pa ang halaga kaysa US dollars. Nabigla siya sa kabutihan ng kanyang mama. Siya ay pumasok sa malaking gulo, upang tulungan siya. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng text message sa kanyang mama. Sinabi nito, "Naayos mo na ba ang mga basura? Kapag naayos mo na ang mga ito, ay pwede ka nang umuwi at magpahinga." Alam niyang nag-aalala ito, na suriin ng pamilya ang kanyang mga text message, kaya sinagot niya ito ng maingat. Sumagot siya, "Mahirap ayusin ang mga basura, pero nagawa ko na ng maayos. Uuwi na ako ngayon." Sa nakita na text ni Alex, si Flora ay ngumiti at na-relax. Bumalik si Alex sa kanyang rental house, dala ang garbage bag ng euro. Hindi niya pwedeng dalhin ang pera sa bangko, dahil malalaman ito ng kanyang pamilya. Nagpasya siyang itago muna ito sa ilalim ng kanyang kama. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap siya ng text message mula sa magulang niya. Sinabi nito na na-enroll na siya nito sa Richmond University, at pwede na siyang magsimula sa umpisa ng term. Ipinadala nito sa kanya ang lahat ng detalye sa kanyang bagong department, tutor, at dormitory number. Bagaman pumayag ang pamilya na lumipat si Alex sa Richmond University, upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Ang kanyang ganap na pagkakakilanlan, ay isang mahirap na pancake seller. Tumanggi silang alisin ang pagbabawal sa kanya, hanggang sa isuko niya ang paghahanap kay Debbie. Inubos niya ang mga susunod na araw, upang ihanda ang kanyang university course. Alam niya na kailangan niyang sabihin kay Nellie, na hindi na siya magtatrabaho sa food truck. Mukha siyang laging pagod sa mga nakaraang mga araw, kaya hindi niya masabi ito. Nang araw na iyon ay ipinark nila ang truck sa syudad, at ang buong araw ay naging abala. Kinagabihan, si Alex ay umupo sa kanyang kwarto ng matagal, bago nakaipon ng determinasyon, at nagpunta sa kwarto ni Nellie, at kumatok sa pintuan. Masaya ito na makita si Alex, at sinabi nito, "Nandito ka, bigyan mo ako ng masahe sa balikat. Masyado akong napagod. Gumawa ako ng mahigit 200 na pancake ngayong araw." Malaya niyang sinasabi na imasahe ang kanyang balikat, pagkatapos ng araw ng trabaho. Kaya hindi na nabigla si Alex. Sinabi niya na umupo ito. Habang minamasahe ang balikat nito, sinabi niya, "Makakapagtrabaho na lang ako sa iyo ng 3 araw, pagkatapos ay aalis na ako." Naramdaman niya ang katawan nito ay nanginig. "Babalik ka na ba sa New York?" tanong ni Nellie na hindi tumingin. Sumagot si Alex, "Hindi. Nag-transfer ako sa Richmond University." "Okay, kung aalis ka. Hindi natin dapat ito pag-usapan," wika nito. Umikot siya at tumingin dito ng may maliit na ngiti. "Nandito ka upang hiniin ang iyong sweldo bago umalis. Marami kang kulang na oras nitong mga nakaraan. Wala akong ibibigay na kahit ano sa iyo." Inaasahan ni Alex na medyo malulungkot ito, dahil aalis siya at madi-disappoint ang reaksyon. Nagpatawa siya. "Nellie, nagtrabaho ako mabuti sa iyo ng 2 buwan, at hindi mo ako binigyan ng kahit anong barya.
Hindi ka ba natatakot na magreklamo ako at tumawag ng pulis upang arestuhin ka? Tumingin si Nelly sa nakangiting mukha nito, at iniyuko ang ulo. Hindi naiintindihan ni Alex kung bakit hindi ito nag-aalala sa kanyang pag-alis. Gumawa siya ng kaunting pagpapatawa, upang i-cheer ito, pero hindi ito nag-react. Bigla niyang napansin ang balikat nito ay nanginginig, nang tingnan niya ito, dalawang luha ang pumatak. Nabigla siya, at nagsimulang magtanong, bakit ka? Lumabas ka dito, biglang sigaw ni Nelly. Tumingala ito at nakita ni Alex ang mga mata nito na malabo dahil sa luha. Galit itong tumingin sa kanya. Sinabi nito, naiinis ka ba sa pagbibiro ko? Pasensya na. Nelly, alam ko na ang biro ko ay sobra. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Alam ko na nasaktan ka sa mga nakaraan. Pwede mo bang sabihin sa akin ang mga ito? Kinagat niya ang labi, at tumingin dito ng may pagkamuhi. Sinabi nito na, may iniisip ako na kilala ko, noong bata pa ako. Isang araw, kinuha ko ang isa sa mga laruan nito, upang tingnan. Nang makita niya ako, sinigawan niya ako. Naiinis ako at sinaktan siya. Itinulak niya ako, sinipa, at sinigawan. At pinalabas ako sa kanilang bahay. Sinabi niya na tatawag siya ng polis upang ipaaresto ako, katulad ng sinabi mo ngayon. Si Alex ay hindi napakali at naghihinagpis. Niyakap niya ito, at sinabi sa mahinang boses. Nagbibiro lang ako sa iyo. Ang ginawa niya sa iyo ay walang awa, at tutulungan kita, upang makapaghiganti. Tutulungan kitang hanapin ito, at tuturuan ko siya ng leksyon, para sa iyo. Nagsalita si Nelly ng malakas. Kapag sinaktan mo siya, mas sasaktan kita ng higit. Si Alex ay nabigla at nagtanong. Pero sinabi mo sa akin na sinaktan ka niya, sinigawan, at pinalabas ng bahay. Bakit mo siya ipagtatanggol? Namula siya, pero nakatingin pa rin. Gusto ko siya, anong problema? Iniisip mo na isa akong cheap, tama? Sumagot si Alex, hindi. Ang pag-ibig sa pagitan ng babae at lalaki ay bukas, at hindi maipapaliwanag. Na-surprise si Nelly, naiintindihan ito ni Alex. Kung gusto mo talaga siya, bakit hindi ka pumunta sa kanya, wika nito. Mukha siyang nataranta. Iniyuko niya ang kanyang ulo, at sinabi. Siya ay gwapo at mula sa mayamang pamilya. Hindi lang dahil sa pangit ako, isa lang rin akong tindera ng pancake. Hindi ako sapat para sa kanya. Tumingin si Alex at sinabi. Ano naman? Bakit hindi mo siya hanapin at alamin kung ano ang iniisip niya? Sino ang nagsabi na hindi ka sapat para sa kanya? Sino ang nagsabi na ang isang mayaman at mahirap ay hindi pwedeng magsama? Alam mo na gusto ko si Miss Marble. Naniniwala ako, dahil sa pagsisikap ko. Magtatagumpay ako sa kanya sa huli. Bakit hindi ka maniwala sa iyong sarili? Nagkakamali ka, ayaw niyang makasama ako. Nelly, ang tigas ng ulo mo. Kailangan mong buksan ng kaunti ang iyong isipan. Si Nelly ay galit ng oras na iyon. Naisip na niya ang lahat. Inubos niya ang kanyang buong buhay sa pag-iisip sa lalaking iyon, at tinanggap na niya, na hindi magiging sila. Ngayon si Alex ay sinubukan magbigay ng panibagong isipin. Tinakpan niya ang kanyang tainga at sumigaw. Lumabas ka, ayaw ko sa iyo. Lumabas ka, tinulak niya ito palabas ng pinto. Ika-187 na kabanata. Ang bagong simula. Si Alex ay sandaling tumayo sa labas ng pinto, at pinakinggan ang pagtangis ni Nelly sa loob ng kwarto nito. Nag-aalala siya dito. Huminga siya ng malalim at bumalik sa kanyang kwarto upang magpahinga. Nang sumunod na araw, nang makita niya si Nelly, nakabalik na ito sa dati niyang ugali. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kaya wala siyang binanggit sa napag-usapan nila sa nakaraang gabi. Nagtrabaho silang dalawa sa food truck. Makalipas ang 3 araw. Ito ang huling araw niya sa trabaho kasama siya, bago magsimulang pumasok sa university, sa susunod na araw. Nang gabing iyon ay bumalik siya sa kanyang room upang mag-impake ng kanyang gamit. Nagluluto siya para sa kanyang sarili ng chicken soup nang makarinig siya ng katok mula sa pinto. Nang buksan niya ito, na-surprise siya nang makita si Nelly na nakatayo doon na may dalang plato ng pancake. Inilapag ni Nelly ang plato ng pancake sa lamesa, at sinabi na may ngiti. Pakiusap kainin mo, ginawa ko iyan, para sa iyo.
Si Alex ay masayang na-surprise at napagtanto, na dinala niya ito upang i-celebrate ang huling araw ng pagtatrabaho na magkasama sila. Sobrang na-touch siya, habang naupo at kinain ang pancake at ang kanyang chicken soup. Para sa kanya ang pagkain ay masarap. Tumingin siya kay Nelly at sinabi, "Ang pancake mo ay talagang masarap." Sumagot ito, "Alam ko." Maingat niyang pinanood si Alex habang kumakain, at inisip sa kanyang sarili, isa talaga siyang mapagmahal na lalaki. Ang kanyang puso ay kasing tamis ng honey. Tumingin siya muli dito, na may maliit na ngiti. Sinabi nito ng magaan, "Alex, nagkamali ako noong nakaraang gabi, pakiusap mo huwag kang magalit sa akin." "Siyempre, hindi ako magagalit sa iyo. Masyado kang nag-iisip," sagot nito habang nakangiti. "Alam ko na gusto mo talaga ang lalaking sinasabi mo sa akin." Ayaw ni Alex makapagsalita ng hindi maganda tungkol dito, kaya tumigil siya. "Naniniwala ako na tayo ang gumagawa ng sarili nating kasiyahan. Sa palagay ko ay kailangan mong humanap ng paraan upang sabihin sa kanya ang iyong nararamdaman. Sa palagay ko ay mayroon pa rin dahilan upang umasa." Si Nelly ay umubos ng 2 araw upang bigyan ng konsiderasyon ang mga sinabi ni Alex. "Pero nag-aalala ako, kapag nakita ko siya, pagtatawanan niya ako muli, dahil sa pagiging pangit, at sa pag-iisip na makakasama ko ang isang katulad niya." Sumagot si Alex. "At least malalaman mo kung ano ang kanyang nararamdaman sa iyo. At pagkatapos ay saka mo lang ihinto ang pag-iisip sa kanya. Mas mabuti iyon, kaysa hindi mo malaman. Huwag kang masyado mag-isip. Sinabi mo na kilala mo siya simula pagkabata. Magkasabay kayong lumaki. Baka pag nagkita kayo, magustuhan ka na niya. Iyon ba sa palagay mo?" wika ni Nelly. "Siyempre," sagot ni Alex. "Pero hindi pa kita matutulungan hanapin siya ngayon, pero kapag maayos na ang lahat sa amin ni Miss Marvel, sasama ako sa iyo upang hanapin siya. Kapag magalang siya, hahayaan kita sa kanya, pero kapag mayabang siya katulad noong bata pa, ay bubugbugin ko siya para sa iyo." Si Nelly ay masaya. Sa buong buhay niya, wala pang gumagawa at nagtatanggol sa kanya, ng ganito. Pinipigilan niya ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Sa maliit na ngiti sinabi niya, "Maraming salamat. Pero huwag ka nang magsalita pa ngayon. Kainin mo na ang hapunan mo, marami pang natitira." Nang sumunod na araw, maagang bumangon si Alex, dala ang bagahe, inilagay niya ang lahat ng kanyang damit dito, kasama ang garbage bag na puno ng Euro-dollars na nakatago sa gitna. Inilagay niya ang backpack sa kanyang likuran. Dinampot ang suitcase at lumabas sa kanyang room. Plano niyang batiin si Nelly, na natutulog sa sofa, at pagkatapos ay magre-report sa Richmond University. Pero si Nelly ay maagang nagising. Sinabi niya kay Alex na kumain ng pancake na tira nila sa nakaraang gabi. Nang matapos na ito kumain, marahan niyang tinapik ito sa balikat. Nang tumingin si Alex, nakita niya na may dala itong dollars bill na iniaabot sa kanya. Sinabi nito, "Ito ang sweldo mo. Ito ay $1,200. Wala akong ibinawas kahit isang kusing sa iyo." Si Alex ngayon ay may maraming pera sa kanyang suitcase, kaya sinabi niya, "Nako, huwag na, itabi mo na lang." Si Nelly ay naguguluhan, "Bakit ka nagtrabaho sa akin kung hindi mo kailangan ng pera? Alam ko kailangan mo. Aalis na ako ngayon. Kuhain mo na ang pera." Sa kanyang mga nalalaman, mahirap ito, katulad niya. Nag-alangan si Alex. Wala siyang paraan upang mapatunayan ang kanyang tunay na pagkatao sa kanya. Kaya tinanggap niya ang pera. Inisip niya, "Alam ko ang detalye ng kanyang bank account. Kapag nahihirapan siya, pwede kong ilipat ito sa kanya sa anumang oras." Ipinagmaneho ni Nelly si Alex patungo sa Richmond University ng kanyang food truck. Sa labas ng pintuan sa harap, bumaba sila sa food truck. Ang lahat ng nasa paligid nila ay mga estudyante na naglalakad, dala ang kani-kanilang suitcase. Isang babae ang lumapit kay Alex, at tinawag ito, "Alex." Tumingin siya at nakita si Filippo. Nag-usap sila, at nalaman na si Filippo ay nag-aaral din sa Richmond University. Medyo nakakaramdam pa rin ito ng guilty. Pero natutuwa siya kay Alex, simula ng huling pagkikita nila. Wala siyang lakas ng loob na tawagin ito. Na-surprise siya at masaya nang makita muli ito. "Nagpunta ka ba dito sa Richmond University dahil may gagawin ka?" tanong niya.
Iwanan mo siya, wika ni Nelly, habang nakatingin kay Filipo. Naaalala niya ito noong huling pagkikita nila. Si Filipo at Miriam, ay nilait at pinagtawanan si Alex. Ngumiti si Filipo at walang sinabi. Mahinang sinabi ni Alex kay Nelly. Okay lang mag-classmates kami dati, at ngayon ay mag-aaral kami sa iisang university. Bagaman si Filipo ay medyo confused, naaalala niya kung paano siya tinulungan ni Mr. Stokes at ng magandang babae sa Ruby Hotel noong huli silang nagkita. Nag-iwan ang dalawang ito ng impresyon sa kanya. Hinawakan ni Filipo ang kamay ni Nelly, nagkamali ako noong huli tayong nagkita. Hindi na ako titingin ng mababa sa kahit sino muli. Nagsususpeche siya na tumingin pabalik dito, pero wala siyang sinabi. Tumingin siya kay Alex at sinabi, umaasa ako na magkakaroon ng maraming pera dito ngayong araw, kasama ang food truck ko. Mas mabuti na umalis na ako at magayos. Sa susunod kung magtitinda ka muli dito sa university, sabihin mo sa akin, at kakain ako ng tanghalian dito sa cafeteria, kasama ka, wika ni Alex. At pinanood niya si Nelly na bumalik na sa food truck, at nagsimulang magbenta ng pancake sa mga estudyante. Siya at si Filipo ay naglakad patungo sa gate ng university. Habang palapit sila sa gate, narinig nila na maraming nag-uusap at nagtatawanan, mula sa kanilang likuran. Tumingin si Alex at nakita ang isang binata, na napapaligiran ng mga magagandang babae. Siya ay matangkad at macho. Nakasuot ito ng mamahaling damit, pantalon at sapatos. Nakasuot din ito ng Prada sunglasses na nagmukha siyang isang movie star. Dalawang magandang babae ang nakatayo sa magkabilang gilid niya, at inaakit ang binatang lalaki na may hawak ng bote ng Evian sa kanyang kamay, at mukhang relaxed. Ang babae ay nanggigil sa kanyang jokes, at pinupuri ito, at paminsan-minsan ay pumapalakpak. Maliwanag ang apat na babae, ay gustong akbayan ang kanilang baywang, pero mukhang hindi ito interesado. Ang lalaki at magagandang babae ay kapansin-pansin, at mabilis na sila naging center of attraction. Ang mga taong dumaraan ay napapahinto upang tumingin na may naiinggit na tingin. Habang pinapanood ni Alex, ang lalaki at mga kaibigan nito ay dumating sa gate. Tumayo ito sa magkabilang gilid at isang itim na sasakyan ang papasok. Ito ay mamahaling sports car. Sa palagay ni Alex nagkakahalaga ito ng ilang daang libong dolyar. Alam niya na ang sasakyan ay mula sa mayaman at maimpluwensya. Pero ang driver ay hindi naglakas loob bumusina. Napansin ni Filipe na nakatingin si Alex ng curious sa matangkad na lalaki at nagpaliwanag. Siya si Collins Patterson. Kabilang siya sa music department. Ang pamilya niya ay napakayaman, at lahat ng kababaihan ay gustong makasama siya. Naiintindihan ni Alex ang mga sinabi ni Filipe pero mayroon pa rin siyang pag-aalinlangan. Tumango si Alex at sinabi na may palaisipan ng ngiti. Nakikita ko na may kasama siyang magagandang babae na sumusunod sa kanya, pero nahaharangan nila ang sasakyan na papasok sa likuran. Napakaswerte nila, ang may-ari ng sasakyan ay relax. Hindi ito bumubusin para paalisin sila. Kahit gaano pa kayaman ang pamilya nito, nakakabigla na walang ginagawa ang driver na kahit ano. Nang dumaan sina Colin at mga kaibigan nito sa kanila, hinila ni Filipe si Alex sa gilid, upang bigyan ng daan ang mga ito. Ang lahat ay umalis upang bigyan tayo ng daan. Si Colin ay sumagot sa pamamagitan ng ngiti. Nagbibigay sila ng daan, dahil kayong apat ay kasama ako. Ang katotohanan ay nahihiya sila sa kanilang sarili, at walang magawa kundi umalis sa dadaanan ko. Colin, talagang napapasaya mo kami, napakalambing mo, at ayaw kitang iwan kahit sandali. Ang apat na babae ay tumawa. Silang lima ay naglakad sa kalsada, at marahan na umaandar ang mamahaling sasakyan sa kanilang likuran. Nang marating nila ang dulo, ang driver ay ibinaba ang bintana ng sasakyan. Hindi ito mukhang estudyante. Tinawag niya si Colin. Colin, hihintayin kita sa Ocean Building mamaya. Tumingin lang si Colin dito at nagpatuloy lumakad kasama ang apat na babae. Si Alex at Filipe ay nagtinginan sa isa't isa na may ngiti. Napagtanto nila na ang sasakyan ay pag-aari ni Colin, kaya pala hindi naglalakas loob na bumusina. Ipinakita ni Filipe ang daan patungo sa dormitory building ng Department of Life Science. Ang nangyari sa nakaraang araw ay patuloy na bumabagabag sa akin.
Alex, sinisisi mo pa rin ba ako sa mga nangyari? Tanong niya, habang naglalakad sila. Ngumiti si Alex. Kung sinisisi kita, papaalisin ba kita noong araw na iyon? Natahimik na ang isipan ni Filipo. Nagtanong siya, paano mo nakilala si Mr. Stokes, at sino ang magandang babae, at bakit kanila tinulungan? Alam ni Alex na hindi niya pwedeng sabihin kay Filipo ang kanyang tunay na katauhan. Kahit na sabihin pa niya ang totoo, hindi ito maniniwala sa kanya. Mabilis siyang nag-imbento ng paliwanag, at sinabi, sa totoo lang, napakaswerte ko. Dinala ni Mr. Stokes ang babae, upang bumili ng pancake sa aming food truck. Iniisip niya na ang pancake na binili sa amin ay masarap. Nagawa ko itong masarap, at binigyan niya ako ng maraming papuri. Alam niya na isa akong mahirap na kolehiyong estudyante, at hindi makabalik sa New York. Kaya sinabi niya kay Mr. Stokes na tulungan akong makalipat sa Richmond University. Nagkataon na nakita ko sila sa Ruby Hotel ng araw na iyon. Wala na akong alam na iba pa sa kanila. Ganun pala, hindi ma-imagine ni Filipa, na tinulungan ni Ken Stokes ng ganoon kasimple si Alex dahil lang sa dalawang pancake. Nang makita niya na tumango ito, nagtanong pa siya. May contact ka pa sa kanila? Kung may mangyayari pang mahirap, at gusto mo ang kanilang tulong, tutulong pa ba sila? Hindi, wala akong contact information nila. Isa pa natulungan na nila ako. Wala akong koneksyon sa kanila. Kaya bakit nila ako tutulungan muli? Iyon ang sa palagay ko. Medyo nadismaya si Filipo. Mayroon siyang plano, at kung pwede kausapin ni Alex si Ken, upang kumbinsihin ito na makahanap siya ng magandang trabaho sa hinaharap. Ngayon ay mukhang hindi ito posible. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.